Indio, noon at ngayon, ni Mr. Ferlandave S. Rosete. Kay rami ng alaala sa bawat araw na gumon, tulad ng polyeto sa gilid, nakalakip ng karanasan at panahon. Mahirap, masigasig, matibay, pinatatag ang buhay kahit paghihirap ay pumpun. Dahil sa nauna pumupukaw sa pagiging Pilipino natin ngayon. Suriin, Indio noon at kabataang milenyal. Henyo kong ituring itong lahing pinagmula ni Rizal. Nakayungyong ang nakaraan sa perlas liwanag ng kasulukuyang aral. Nakikini-kinita, nakakasilaw, ngunit nakagapos sa malansang asal. Kibit balikat sa agam-agam at katotohanan. Dalisay na dugo, tila nasusupil sa bulastog na kaalaman. Asa ng aral ng bayani na sumupil sa bughaw ng kabungan. Kinulata kaya na wala na kahalang doon at napalitan ng kasiguan. 16 na taon, kambal ng 5 medalya ang karsong pag-inor. Nakapukaw sa idlip na isip. Isang pag-asang hudyat na pinakalansing. Sa Ateneo, unti-unting nilinang ang dating nakapinit na kaalaman at nagising. Nag-uulot ng isang laban ng isip tulad ng pag-aayos sa batong binuling. Filosofiya, letra at medisina ang inaral sa Universidad ng Santo Tomas. Isang muog na nagwagi sa patimpalak ng pagtula at pagbulas. Nagngit-ngit, pisyonularis, palaw at naglumok sa inyong malakas. Pahamatngon sa mananakop, isang simula ng kanilang pagbulas. Singapore, Colombo, Spain at France at iba pang mga bansa ng banyaga. Medisina ang sadya sa walang lubay na paglalakbay at pag-aalsa. Sa Barcelona, El Amor Patrio na isulat upang matikhaw ang pagmumulina. O tila balikho at buktot, sa kadahilan ng pansarili ang nasa puso. Mula Inglaterra, pauwi ng Pilipinas at pabalik ng Hong Kong hanggang Madrid. Dalamhati ang kasiguraduhan ng damdamin para sa tahanang isinisikil at itinitinig. Maan ng utak na naisipan dahil libos ng kaalaman ng pagtulog. Patalim ng titik at tunglo ng salita. Ginawang pusil mapagtanggol lang ang kapatid. Habang piit at bayuklok sa sulok ng kwarto, gunita ang labang ginamitan ng tula, sanisay, role at alfile para sa tao. Sa nararanasan, walang paghihinawa, pagkus, pananalig sa tagumpay ay ginawan totoo. Sa bagong bayang nalugmok, lumagpak ang katawang lupa sa pagtudla ng mga punglo. Yung panahon kung saan modernong teknolohiya ang anino ng bawat isa, kwalta, maringal na pamumuhay, mataas na kaalaman, mga bagay na nakatala. Naging abala sa pangsariling kapakanan upang mapakaina ang sariling karumata na sa lahat ng katotohanan, kabayanihan ay nakasilid sa kalooban ng bawat isa. Bilang paggunita sa sinikil na buhay ng isang henyong Indio, Batas Rizal o Republic Act 1425 ang numero. Ika-12 ng Hunyo, 1956 na taon sa pamumuno ni Senator Recto. Kabayanihan ni Pepe, literatura, letra at mga gawa sa kabataan ay patuto. Kasing kinaw ng kopa, ang talinong tago sa pahinang sulat ng yaring buhay. Satsat sa aral at nakatutok sa daang makulay. Makabayan, kalayaang hinugis ng punta at palabang kamay. Maulingan, magkunita sa panahong bago ang gawang Rizal ay masabay. Kabataan ngayon, ang panahon ng paglabas sa entablado. Nasa buhay nga ba ang mga aral ng isang henyong Indio? O papasimuno pa lamang ang pagiging Pilipino. O tila baligho o buktot sa kadahilan ng pansarili ang nasa puso. Binbin ng pahat ang hubad ng litrato, bihis sa isip ng kabataan, epekto ng makabagong panahon at teknolohiya, pinadali ang kabuhayan. Nakaligtaan, tila ang pag-irog sa bansa at salita ng katagulugan, nangangapa tungo sa hindi alamang pupuntahan. Bataang millennial, suriin at magmuni sa katotohanan. Tunay nga bang kayo ba ang pag-asa ng pinalayang bayan?
Nagbuwal ng dahon. Tumayo at nakipaglaban ang gawa ng nakaraan. Makabagong Indio kong ituring. Meron bang aksyon at pagpipintian? Ngayon ang panahong tunay na pag-asa ng Bangkit ni Rizal. Indio noon at ngayon, di waglit ang pagkapareho at pagkaibang. Huwag tanggalin ang pangunang hudyat ng taga-Ilog na aral. Subuking isipin, pagdating sa kinalakhang tahanan, ano nga ba ang saysay ng buhay ngayong millennial na kabataan? Tulad nga sa hayop at sa malansang isda, walang pang kaisipan. Anong ganap, anong gawa mo para sa kapwa at para sa bayan? Indyong tinuring nung sinakop at inalapusta, nakalayat umangat sa lugmok mula sa dusta tuyurak ng mga banyaga. Sa ngayong panahon, sino na nga ba ang tatawaging Rizal sa salita? Ako, siya, sila, o ikaw? Hindi sapat ang isip dahil ito ay makikita lamang gawa. Magandang araw sa inyo mga kapwa ko kabataan. Nais ko nang ipaalala sa inyo ang ating nakaraan. Ang nakaraan na dahan-dahan na nating kinalimutan. Nakalimutan nyo na ba ang sakripisyong ginawa ng ating mga bayani? Kanilang ibinuwis ang sarili nilang buhay para sa ating kinabukasan. Nang hindi na natin maramdaman ang lupit ng Kastilang nagpahirap sa ating kasaysayan. Nang hindi na natin maranasan ang kanilang mararamdamang sakit. Hindi ba dapat nating alalahanin ang kanilang kabayanihan? Pilit lumaban para sa bayan. Bakit ngayon, tila tayo'y nagiging bulag na ang pagmamahal sa ating wika'y tila atin ang nakakalimutan? Mas iniibig natin ang wikang banyaga tulad ng K-pop at iba pa. Hindi nyo ba naisip ang ating sinasayang? Buhay ay nagtitulay sa ating kalayaan. Ngunit ang buhay na kanilang ibinuwis ay ating sinayang. Naway kayo'y nagising sa aking